Anak, tumawag ka na naman sa akin. Ano naman ang problema ngayon? Tutulong ako sa opisina mo. Ayoko. Ilang taon na ba ang nakalipas? Bakit wala ka pa rin pagbabago? Kapag may problema, tatawag ka agad kay nanay. Masaya naman ako dito sa probinsya. Ayokong pumunta sa opisina para ayusin ang gulo mo. Nanay, tulungan mo naman ako. 2 linggo lang, pangako. Pagkatapos ng 2 linggo, kahit ano ang mangyari sa proyekto sa ibang bansa, uwi talaga ako. Ano? Ang laki-laki ng kumpanya mo. Hindi pwedeng mawala ka ng 2 linggo. Ito kasi ang unang proyekto ng kumpanya sa Pilipinas kasama ang gobyerno. Malapit nang magsimula. Kung walang magbabantay, hindi ako mapapanatag. Ang galing mo, laging may ipapagawa sa akin. Nanay, pumayag ka na? Sige, pumayag ka na ha? Bukas, papapuntahin kita. Wag na, ako na lang ang pupunta. Huwag mo na palakihin ang bagay. Sige, sige, susundin ko ang gusto mo. Anak, Mag-ayos ka ng flight papuntang Los Angeles. Opo. Na pala, bukas darating ang nanay ko. Asikasuhin mo. Kapag nandito na siya, sundin mo ang lahat ng utos niya sa kumpanya. Darating SI Lola Wu, maamin akong narinig tungkol sa kanya. Magpakita ka ng maganda. Gaya ng negosyo ang nanay ko noon. Huwag kang mag-alala, Boss Wu, alagaan namin si Lola. Nang Mayos. Sige lang, magtrabaho ka na. MM. Wukian, magmi-meeting na, huwag kang mahuli. Alam ka o. Nanay? Huwag mo na akong tatawagan, abala ako. Hindi mo ba naiintindihan? Nakakainis ka. Namimiss lang kita, anak. 1 buwan ka nang hindi tumatawag. Kianer, kung sa syudad ka. At mahirap ang trabaho Montag, umuwi ka na lang. Hindi ka namin pababayaan dito. At nasa edad ka na rin para mag-asawa. Tigilan mo na, nakakainis. Sige, hindi na kita istorbo sa trabaho. Babay na, anak. Alam mo, tag namang istorbo ka sa trabaho ka o. Bakit ba lagi kang nakalala sa mga bagay na walang kwenta? Magandang araw, Boss Wu. Magandang araw, Boss Wu. Si Wu ang tawag sa akin na Kianer. Wow, anak ka o naging boss na. Kumusta, Boss Wu? Kumusta? Hahaha. Vuelven. Tingnan natin kung paano mo pa ipagmamalaki ang anak mo sa akin sa susunod. Kumusta, Boss Wu? Ang ganda ng presidente. Sana ako rin presidente. Ipaalam sa lahat, bukas ang ina ng presidente ay pupunta sa kumpanya para pansamantalang mabuno. Siguraduhin na maayos ang asal ng lahat sa ilalim. At ipasundo si Wang Yun kay ina. Unang pagkikita, dapat maayos ang paggalang. Magkano kaya ang kotse na ito? Ilan kaya sa aming baryo? May ganito kayaman? Kaninong kotse ito? Alam ko, kay Wayuzen. Nakita ka minsan nang umuwi ang anak niya. Ang ganda talaga. Siguro kay Qing. Noong nakaraan, palaging sinasabi ni Qing sa lahat. Naging boss na raw ang anak niya. Isasama siya sa lungsod para mag-enjoy. Umalis ka diyan. Huwag hawakan. Ano ba, hinahawakan nyo? Ang ganda ng kotse. Masisira, hindi nyo mababayaran kahit ibenta ang buhay nyo. Para lang pamburat ang mata Montag, eh. Anong Wu Yuzhen? Anak ni Wu Yuzhen, yung walang kwenta. Makakabili kaya ng ganitong kotse? Ito. Pero ang anak kao ang nagpasundo sa akin. Kayo ba ang ina ni Boss Wu? Ako. Ako ang assistant ni Boss Wu. Ako si Wang Yun. Kahapon sinabi ng anak ko na may susundo sa akin ngayon. Hahaha, taman ga. Sakay na muna kayo. Usap tayo sa biyahe, halika, hahaha. hello. Oh, nandito ka na? Sige, lalabas na ako.
Kailan pa may ganitong magandang kotse dito sa baryo? Manong, sa Wu Corporation. O sige, sige. Malugod na pagbati sa pagdating at paggabay ng ina. Ay, sabi ng anak ko, akin na raw ang malaking kumpanyang ito. Pwede ko raw pamahalaan. Opo, ina. Hanggang sa bumalik si boss, mula sa biyahe. Kayo ang presidente ng Wu Corporation. Kung may tanong kayo sa pagpapatakbo namin, maaari niyo kaming pasabihan anumang oras. He. Tuloy po, ina. Ha ha ha. Hala, ang dumi. Punasan mo agad. Ilis na. Ay, bakit ganyan ang puno? Nakaharang. Ilipat. Ang puno, ilipat. Nga, bakit itim ang karpet? Nakakasama ng loob. Palitan. Nasaan? Yung mga bagong dating na tagalinis kahapon? Bilis, palitan. Magandang umaga po, Lola. Hahaha, mabuti. Huling punta ko rito. Ay mahigit 10 taon na ang nakalipas. Hindi ko alam kung ano na ang itsura ng Wu Group ngayon. Ay naku, araw-araw, ang hirap pasayahin ng matandang ito. Akala mo ba kung bakit? Biglang nag-hire ng ganito karaming tao ang kumpanyang ito kahapon. Para lang salubungin ang matandang ito. Ay, bago ka rin ba? Bakit wala kang dalang gamit? Hunin Montag net magtrabaho ka. Anong tagalinis? Hindi ako tagalinis, ako ay. Ay sigish, kahit ano pang tawag mo sa sarili mo. Bilis na. Ang daming trabaho. Anong klaseng pamamahala to? Ang gulo. Ano? Hindi mo kinuha ang English Proficiency Test. Wala kaming eligibility sa kurse namin. Wala akong pakialam kung eligible ka o hindi. Kung kaya ng iba, bakit ikaw hindi? Wala kang ambisyon. Hindi ka gusto ng anak ko para sa ganyang ugali. By Gary Emo, yen. Umalis ka na. Si Zhang Qiuying yan. Siguro mga 10,000 ang sahod, net. Tapos na. 10,000? Grabe naman ang hiling mo. Sa isang kumpanyang kasing laki ng sa anak ko. Swerte mo na lang na matanggap ka. Isang karangalan yan. Mabuti ang gati, hindi kita zisingilin. 1,000 lang, maximum. Wala nang iba. 1,000? Parang pulubi ang tingin mo sa akin. Pa, hintayin mo ang mga reporter. Hoy, anong ginagawa mong kakatuwa? May narinig akong ingay. Sinilip ko kung sino to. Ang yabang naman. Hoy, bawasan mo ang boses. Yung nasa loop. Hindi natin. Yan basta-basta may engganyo. Kung maaksidente mong magalit siya, hindi lang trabaho ang mawawala sa'yo. Kahit sa buong Haishi, walang kumpanyang tatanggap sa'yo. Talaga? Sino ba yung napaka-impluensyang yan? Siya, young dating ruthless business queen. Ang tagapagtatag ng Wu Group, ang ina ni Boss Wu. Ano? Sino yan sa labas? Zhang Qiuying, ikaw. Saan galing yung janitor na yan? Di marunong sumunod sa patakaran. Nasaan ang guard? Paalisin mo siya agad. Zandali. Magkakilala kami. Ah, kaibigan pala ng matandang ginang. Kaibigan? Dahil naman. Kapitbahay lang namin sa probinsya. Mahirap. Siguro nalaman na magaling na ang anak ko. Nanghihingi lang ng pagkain. Oh, pia no emo nahanap too. Matandang ginang. Hehe. Wu Yuzhan. Dahil Montag inazan, no, magaling na ang anak ko. Siya ang boss ng malaking kumpanyang ito. Dati, laging minamaliit mo kami ng anak ko. Laging ipinagmamalaki ang anak mong mabait. Nasaan na ba yung anak mong walang kwentang yan, nang hihingi na lang ng pagkain? Zhang Qiuying, anong pinagsasasabi mo? Kailan ko ipinagmalaki yon? At kailan ko kayo minaliit? Ziga na. Dahil matagal tayong magkapitbahay. Di na kita pagtutuunan. Bigyan mo siya ng trabahong magwalis. Para di siya magsismis sa probinsya, sabihin walang pakundangan. Narinig Montag? Labas ka na. Kailan ko sinabing magja-janitor ako? Dahil magyayanitor, SA Opisina NG Presidente KBA Upo. Mabait ang matandang ginang, binigyan ka ng trabaho. Di dahilan yan para makapal ang mukha mo. At magpumilid dito. May tao. Dalhin siya para mag-apply bilang janitor. Hoy, Alis na kayo, alis na, alis ka na, ikaw to.
ikaw ba ang mag-a-apply bilang janitor sa kumpanya namin? Matanda ka na, kaya mo pa ba talaga? Nakakainis. Kung di lang iniutos na matandang ginang, ayokong papasukin ang tulad mo sa kumpanya namin. Anong tinitingnan mo? Maintindihan mo ba yan ang tulad mo? Makapasok ka bilang janitor sa kumpanya namin. Swerte mo yan sa ilang buhay. Pirma na. Batang to, paano ka nagsasalita? Anong klaseng tao ako? Hoy, ikaw. Walang self-awareness, sex na. Hanap ka ng janitor, dalhin ka para kunin ang uniform. Anong klaseng ugali to, ang presidente ng group? Paano naging anak ni Zhang Qiying? Tingnan nga natin kung ano talaga ang nangyayari. Okay, pakinggan ninyo ako. Maya-maya ay darating si Assistant Wang, katulong ni Boss Wu, para mag-anunsyo ng isang bagay. Maghanda kayong lahat. Narinig niya? Narinig. Oy, Ikaf. Oo, Ikaf. Bago dumating si Assistant Wang, punasan mo muna ang sahig ng buong opisina. Tapos yung mga mesa, bintana, lahat linisin mo ulit. Walang dapat kahit konting alikabok. Naiintindihan? CJ, Oy, teka. Nakatayo ka lang habang nagpupunas. ano naman? Ang taas mo sa sahig. Makikita mo ba kung malinis na talaga? Kung dahil sa'yo, hindi magustuhan ni Assistant Wang ang departamento natin. At magalit si Boss Wu sa atin. Kaya mo bang bayaran ang mga nawala sa min sa maliit mong sahod? Lumuhod ka at punasan mo na maayos ang sahig. Papaluhurin mo ako para maglinis? Tingnan Montag yang ayaf-ayaf mong muka, es atutulang, tagalinis ka lang. Bahagi ng trabaho mo ang lumuhod para maglinis. Anong pagmamataas mo? Sa opisina ka para magtrabaho, hindi para magpasarap. Sa mga empleyadong tulad mo, kailangan talagang ayusin ang sistema ng kumpanya. Sino KBA, linisan Montag na yan, sabi ka OSIO. Matandang yan, lilinisin mo yan ngayon, ayaw mo man o gusto. Kung hindi, gamitin mo damit mo para punasan ang sahig. Ano to? Bitawan mo ako. Ano to? Bitawan. Ano ba ang nangyayari dito? Ang gulo-gulo, hindi maganda. Assistant Wang, ang bilis ninyong dumating. Hindi pa namin tapos ayusin. Sige, nandito lang ako para sabihin sa inyo. Bukas ay may handaan para kay Madam. Lahat dapat dumalo. Maghanda kayong mabuti. Siege. Mukhang hindi gusto ni Madam ang janitor na yon. Kulang pa ng tao sa handaan, sumama ka para mag-ayos. Papuntahin mo ako para mag-ayos? Sa handaan para kay Zhang Qiying. Angalan mo na maglingkod kay Madam. Mag-ingat ka ng mabuti. Kung hindi siya masisiyahan, huwag ka nang pumasok bukas. Hay naku, matandang yan. Paano nakuha ang atensyon ng matanda? Magtrabaho ka na. Magandang araw po, matanda. Mabuti, mabuti, mabuti. Matanda, noong araw na dumating kayo, medyo pabigla-bigla yung welcome ceremony. Maaming kasamahan ang hindi kayo nakilala, kaya pinaghandaan namin ng espesyal na welcome party para sa inyo. Sana po ay nasisiyahan ang matanda. Siyempre, masaya ako. Matanda, para na po sa loob. Siege, dahil Montag ako para makita ka. Tuloy pa. Naku, hindi ko pa nakikita ang matanda. Hindi ko alam kung anong klaseng tao ang matanda. May narinig ako, sabi nila ang Wu Group ay itinatag mismo ng matanda. Nang maging stable na ang grupo, ipinasa niya ang pamamahala kay Boss Wu at umuwi siya sa probinsya para magpahinga. Anong tingin-tingin? Tapos ka na, umalis ka na. Dito ka pa para makita ka ng matanda at masira ang gana? Hindi ko talaga maintindihan. Bakit ka pa pinapunta ni Assistant Wang para maglinis dito? Ang baho-baho Montag, nakakadiri. Dumating na ang matanda. Matanda.
Ay, matanda, dumating na po kayo. Ang tagal namin kayong hinintay. Ang galing na matanda, kaya naman pala. Nakapagturo kayo ng tulad ni Boss Wu na napakagaling. Uminom din ako. Oo, kitang-kita naman na si Boss Wu ay talagang pinahahalagahan kayo. Tingnan nyo ang suot at alahas. Isa lang yan sa buong mundo, walang katulad. Talaga? Siyempre naman, sino pa ang mag-alaga sa akin kundi ang anak ko? Siya pala ang sikat na matanda? Naku, alam ka una. Sa suot at alahas pa lang, kitang-kita na ang matandang ito ay talagang mayaman at mahalaga. Pero hindi ko inakala na siya pala ang ina ni Boss Wu. Kung ganon, yung kasama niya ay si Assistant Wang. Kaya pala pamilyar ang itsura. Ang sarap pala nitong maitim na inumin. Oy, ikaw. Halika rito. Isa PA. Sige po, dagdagan ka upo ang cappuccino ninyo. Cappuccino. Yung agricultural project noong nakaraang araw. Ano kaya ang magiging plano? Yung plano ko noong isang araw, na-reject ulit. Eh, pareho tayo. Kahapon, na-reject din yung sa akin, matanda. Ang iyong kapuksino. Bakit hindi natin tanungin ang opinyon na matandang ginang? Matanda na. Ang ilan sa iyong mga nakaraang dakilang gawa. Narinig din namin ang proyektong ito para sa iyo. Parang kagat-kagat lang iyan. Kaya sana matulungan mo kami. Gusto kong humingi ng tulong sa pag-isip ng ideya. Dahil sinabi mo na, ipapakita ko sa iyo ang proyekto. Hoy, sino yon? Matandang ginang. Assistant Wang, ito ang matandang ginang. Gusto niyang tulungan kami tingnan ang proyektong tulong sa magsasaka. Ito. Ano ba ito? Isang proyekto lamang ng tulong sa magsasaka. Bago umalis si Boss Wu, partikular niyang inutusan. Ang lahat ng mga bagay sa mga araw na ito ay dapat magpasya na matandang ginang. Ang desisyon na matandang ginang ay ang desisyon ni Boss Wu. Tingnan mo ang aking utak, abala ako sa pagkalimot. Lao Wang. Matandang ginang, mangyaring. Matandang ginang, mangyaring. Alam ng lahat na ang pinakamahalaga sa Wu Group ngayon Ay ang proyekto ng pagnenegosyo sa bayan sa pakikipagtulungan sa gobyerno. Bago umalis si Boss Wu, partikular din niyang sinabi. Ang proyektong ito ay ipinagkatiwala sa buong responsibilidad ng matandang ginang. Sa pamamagitan ng pagkakataon, sa handaan ngayon, nandito ang lahat. ipahayag na matandang ginang sa lahat. Ang direksyon ng pag-unlad ng proyektong ito, dapat makinig ng mabuti ang lahat, okay? Umalis na rin si Boss Wu. Maaaring sinasabi niya si Chasheng. Kaya nagkamali sila sa pagtanggap kay isang kiuwing bilang ako. Kaya ang proyektong ito, Oy. Ano ba ito? Paano naging ina ni Boss Wu ang matandang babaeng ito? Mukhang nagkakamali ang mga taong ito sa kanyang pagkakakilanlan. Kaya hindi ba ako maaring magamit ang pagkakataong ito? Maaari ko bang planuhin ito para sa kanya? Kaya ang ibig sabihin nito, hayaan akong magpasya kung anong negosyo ang gagawin sa nayon. Iyon, ibinigay ng aking anak ang anong proyekto. SA akin, tama? Kaya magtiwala ka, ipinahahayag ko. Gusto kong ibenta ang iyong lungsod, hindi. Ang aming kapuksino sa lungsod sa nayon. Tiyak na hindi pa nakatikim ang mga mahihirap sa nayon. Ito rin ay upang buksan ang kanilang mga mata. Coffee shop, maganda. hindi maaaring isagawa ang proyektong ito. Unang bises na makilala ang iyong ina, hindi ko alam kung ang mga regalong ito na binili. Gusto niya ba ito? Nanay natin, hindi niya pinapansin ang mga formalidad. Mag-usap lang tayo ng maayos. Maging matamis lang sa salita. Sige, siguradong matatamis ang sasabihin ko. Elenan. Maaga natapos ang proyekto, sabay tayong uwi para makita si nanay. Ibenta ang kape sa baryo? Ayos. Ayos yan. Ayos.
Talaga namang si Madam Wu, may mata para sa negosyo. Oo nga. Magtayo ng coffee shop sa probinsya. Walang naisip nito dati. Tama. Malaking oportunidad. Diyan. Assistant Wang, Madam, ayusin ko na kaagad. Hindi. Hindi pwedeng ituloy ang proyektong ito. Zeno, 2? Sino ba siyang humahang sa gusto ni Madam? Nanay kaya ito ng isang opisyal? Ano ba? Ang hilig nyo namang. Magpuri sa matandang yon. Isa lang siyang tagalinis. Ha? Tagalinis lang pala? Akala ko importante siya. Ang yabang kasi ng dating. Zeno Asia? Ikaw na maduming tagalinis. Anong pakialam mo? Wala kang karapatang magsalita dito. Kayong dalawa. Palayasin nyo tong baliw na to. Madam, isa lang pong tagalinis yan. Huwag nyo pong pansinin ang sinasabi niya. Ituloy na lang natin ang usapan sa investment. Zhang Yuing, dati mo nang pinakikialaman ang maliliit at malalaking bagay sa kumpanya. Dahil wala namang nasirang nangyari, hinayaan na lang kita. Pero itong proyektong ito, may kinalaman sa mga tao at sa kinabukasan ng kumpanya. Hindi pwedeng basta-basta kanila. Wu Yuzhen, kumpanya ito ng anak ko. Gusto kong pamamahalaan ko. Wala kang karapatang mag-utos dito. HMP. Ay naku. Ang sarap pakinggan, nakakatawa talaga. Ikaw na isang tagalinis, gusto mo kaming turuan magnegosyo. Dapat linisin mo na lang ang sahig mo. Huwag kang magpahiya dito. Oo nga. Galing ka sa probinsya. Di ka marunong magbasa. Anong karapatan mo para turuan? Turuan si Madam magnegosyo. Tingnan mo, kumikintab na ang sahig. Tumingin kan ga sa salamin. Bagay ba sa ayo? Ganon. Yung sinasabi ninyong si Madam galing din sa probinsya. Bakit kayo nagtitiwala sa desisyon niya? Huwag kang magsalita ng ganyan. Ong Wu Group. Malaki ang naitulong ni Madam. Ikaf, ano ka ba? Hindi mo siya mapapantayan. Assistant Wang, bakit ka nakikipag-usap pa sa probinsyanang to? Palayasin mo na tong tagalinis na to, na walang alam sa patakaran, palabas ng Wu Group. Sige, Madam, dahil sa kawalang galang ng anak mo. Sa hirap ng pamilya, binigyan ka ng trabaho. Hindi ka nagpasalamat. Tapos ganyan pa ang ugali Montag? Sa mga tulad mong masamang matanda, kaya pala hanggang ngayon, wala pa ring narating ang anak mo. Wala ngang narating ang anak ko, wala akong karapatang magsalita. Ngunit masasabi kong sa inyong lahat, walang mas karapat-dapat kaysa sa akin. Ako ang pinakakarapat-dapat sa inyong lahat na magbigay ng opinyon sa proyektong ito. Hahaha. Wu Yuzhen. Ano ba ang pinagsasabi mo? Ikaw ang pinakakarapat-dapat. Siguro, pinakakarapat-dapat kang mabuhay sa probinsya habang buhay. Alam ko na, ikaw lang ang pinakamababang janitor sa kumpanya. Magaling ka lang maglinis ng sahig, yun lang. Hindi porket nabuhay ka ng ilang dekada sa probinsya. Ay may karapatan ka ng magsalita dito. Noong si Madam ay abala sa negosyo ng grupo, ikaw, matandang ito, ay nag-alaga pa ng manok at baboy sa baryo. Saan mo nakuha ang karapatan? Kalakaran, Assistant Wang, palabasin mo na ang baliw na ito. Baka ma-stress pa si Madam. Sino sa atin ang sasagot kay Boss Wu? Sandali lang, pakinggan natin kung ano ang sasabihin niya. Baka may magandang ideya siya. Oy, Den. Sira na rin ba ang utak Montag? Matandang taga-probinsya lang siya. Ano ba ang alam niya SA Project Planning? Alam ba niya ang puhunan sa likod ng proyekto? Makikinig ka sa kanya? Gusto mo bang patayin si Boss Wu sa galit? Naku, pikinggan lang naman. Sabi ni Boss Wu, makinig sa lahat para maging malinaw. Madam, ano po sa tingin ninyo? Sige, dahil gusto mong makinig, hayaan mo siyang magsalita. Titingnan ko kung anong magandang masasabi niya. Ikaf. Una, ito ang unang proyektong pang-agrikultura ng grupo. Ang pangunahing layunin ay dapat tulungan ang mga magsasaka na mapabuti ang buhay at palawakin ang kanilang mga negosyo. Ang coffee shop ay taliwas sa orihinal na layunin ng gobyerno. Sa proyektong ito, ang pagpapalit ng magandang proyektong pang-agrikultura sa pagtatayo ng coffee shop sa kalayunan ay magdudulot lamang ng malaking pagkalugi sa Wu Group. Zhang Yuing, itinutuloy mo pa ba ang coffee shop mo? Ikaf. Interesting. Sabihin mo, ano ang dapat gawin? Kung gusto mong yumaman, magpatayo ka muna ng kalsada. Unang hakbang, magpatayo ng kalsada. Pangalawa, magtayo ng pabrika. Hindi ko inaasahan na sa welcome party ni Madam, may janitor na nagmamagaling dito.
Ang matandang babae na ito, malamang nababaliw na. Magpapagawa ng kalsada. Gaano kalaki ang proyektong iyon? Magpapagawa ng kalsada. Alam mo ba kung gaano kalaking puhunan ang kailangan para magpagawa ng kalsada? Gaano katagal bago mabawi ang mga puhunang iyon? Ikaw, Wu Yuzhen, talagang pinalawak mo ang kaalaman ko. Matanda, tama na yan. Akala Montag sino ka? pagtanong sa'yo ay pagbigay ng respeto sa'yo. Seryoso ka talagang inisip mong importante ka. Tama na, anong klaseng salita yan, Laowang? Sa tingin mo rin ba, magandang ideya ang magbukas ng coffee shop sa baryo? Siyempre naman, hindi pa natin pinag-usapan ang ideya ng matrona. Yun ang tunay na inobasyon. Yan ang tinatawag na may diwa ng pagpapalawa. Kung hahayaan nating isang tagalinis. Ang makialam sa mga desisyon ng ating grupo, pagkalat nito. Saan naman mapupunta ang aming dignidad? Kalokohan. Ikaf. Isang napakahalagang proyekto, tinanggihan ninyong tanggapin ang aking ideya. Hindi dahil hindi makatwiran ang plano, kundi dahil sa tingin ninyo. Hindi karapat-dapat ang aking katayuan para magmungkahi. Siempre. Kahit papaano, ikaw na isang tagalinis. Mula sa katayuan at posisyon o sa stratehikong pananaw, hindi pa dapat ikaw ang makialam sa plano ng aming matrona. HMP. Wu Yuzhen, mahalaga sa tao ang pagkilala sa sarili. Mag-impagal ka na MG ang gagamit Montag. Magwalis-walis ka na lang. Yan ang dapat mong gawin. Ang proyektong pagtulong sa magsasaka, hindi ba ibinigay sa aking ina ang buong responsibilidad? Ano pa ang kailangang ipaalam? Ano? Sinasabi mo ang aking ina ay determinado na magbukas ng coffee shop sa kanayunan. Oo. Impossible. Sinabi ng aking ina sa kanayunan. Mas malamang pa ang magbukas ng babuyan kaysa dyan. Sige, alam ko na. Assistant Wang. Bakit hindi mo pa pinaalis ang matandang babaeng ito? Hindi mo ba nakikita na nagagalit na ang aming matrona? Sandali lang. Kakatawa ka ulang kay Boss Wu. Sabi niya, ayusin niya ito. Ang boss mo ninyo, hindi ba nag-uusap ng negosyo sa abroad? Makakabalik na siya ngayon? Paano nalaman na matandang ito ang itinerary ni Boss Wu? Kapag tapos na ang negosyo ni Boss Wu, natural na uwi siya. Ayos. Wu Yuzhen at kayong dalawa. Mga trader. Kayong tatlo ay nagtutulungan. Gusto ninyong makuhin ang pera ng aking anak, di ba? Matrona, pwedeng kumain ng basta-basta. Pero hindi pwedeng magsalita ng basta-basta. Apat at matapat kami kay Boss Wu. Tapat at matapat, kayong dalawa, kasabwat ng babaeng ito. Pinag-initan niyo ako dito. Yan ba ang tapat at matapat? Izuzuka ka o. Talagang mga walang utang na loob kayo. Isang Kiwing, maaari bang kumalma ka? Pinag-uusapan natin ang proyekto ng kumpanya. Hindi ito palengke sa probinsya na nag-aaway kayo. Wu Yuzhen, wala kang karapatang magsalita dito. Akala ko, saan ka humuhugot ng tapang para manghamon sa harap ko? Akala mo ba, sa iyo ang kumpanyang ito? 2 araw ka lang nagwalis dito. Nakipagsabuatan ka na sa 2 trader na ito. Tama ba? Huwag kang magbintang ng walang basehan. Ah, ganong pala. Kaya pala. May tutulong pa sa isang tagapagwalis. Ngayon, malinaw na ang lahat. Wilson. Kilala kita. Alam ka o ang ugali Montag. Balong mapang-akit ng kamatayan sa mga lalaki. Sa probinsya, magara ka na. Dito sa lungsod, hindi ka pa rin nagbabago. Alam Montag na siguro. Hindi mo na magagamit ang iyong walang kwentang anak. Kaya gusto mong umangat sa pamamagitan ng iba. Tama ba? Isang Kiwing, bitawan mo ako. Maaari bang mag-focus tayo sa usapan? Focus sa usapan. Alin sa sinabi ko ang hindi totoo? Hindi mo ba pinatay ang asawa mo? O hindi ba walang kwenta ang anak mo? Isang Kiwing, huwag mo akong maliitin. Akala mo ba talagang sa iyo ang kumpanyang ito? Ha ha ha. Wu Yuzhen. Einamin Emma Rin. Nilalandi mo ang tauhan ng anak ko, di ba? At balak mo pang agawin ang kumpanya niya. Sabihin ko sa iyo, Balang pag-isa. ano ang ginagawa ninyo? Palayasin ninyo ang babaeng ito. Alice. Hoy! Ano ang ginagawa ninyo? Bitawan ninyo ako. Nandiyan si Manager Hao. At nandiyan din si Boss Wu. Nandiyan SI Boss Wu. Dumating na ang magiging asawa ni Boss Wu. Tumigil kayong lahat. Kayong lahat, binubuli ninyo ang isang matandang babae. Anong klaseng ugali yan? Zino KBA? Alam mo, sabi kung sino ang anak ka at nagmamalaki ka sa akin? Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Matanda ka na. Bingi ka na ba? Hindi mo ba narinig? Ako ang kasintahan Na nakikipag-engage na ni Boss Wu. Zino ka ba? para magmalaki sa akin. At kayong lahat, sinabi kong bitawan siya. Bingi ba kayo? Kailan nakipag-engage si Boss Wu? Nandito na ang magiging asawa? Naku, pala na tayo. Mabubuko na pala ito. Ano? Anong sinabi mo? Ang zabi ka o. Miss Joe, sandali lang. Wang Yun, oo ano? Ano ba talaga ang nangyari? Minister, ito ang ina ni Boss Wu.
Ano? Ah, ang matandang ginang pala. Paumanhin po sa nauna, napakasagwa ko. Una kaya lang, nasakazan ka una ang magiging biyenang kao. Pero bakit ganyan ang ugali ng nanay ni Choshen? So anon gabi at talaga ang nangyari kanina? Sino ang nakipag-ugnayan kay Boss Wu? Ako, si Assistant Hao. Ganito po kasi iyon. Kunting alitan lang ko ito tungkol sa proyekto. Sabi ni Boss Wu, ayusin niya. Para lang siyang oras ngayon. Ipapasya na lang ito ni MRS Wu. Anong nangyari? Ipaliwanag mo. Mrs. Wu. Ganito po kasi. Mag-invest para magpatayo ng kalsada at pabrika. Talagang isang ligtas at hindi magkakamaling idea iyan. Bilang unang pakikipagtulungan ng Wu Group sa gobyerno, magandang pangalan din ito. Mukhang may talino nga ang matandang ito. Totoo kaya lahat ng sinabi ni Choshen. Mukhang nagkamali nga ako ng akala. Magsusorry na lang ako sa kanya mamaya. Mag-invest ng coffee shop chain sa probinsya. Sino ba ang may ideyang iyan? Talagang, MRS Wu, opinyon po yan na matandang ginang. talagang. Napaka-risky. Napaka-innovative at mapangahas na suhestyon. Ha ha ha. Alam ka una, Ang ina sa probinsya na laging pinupuri ni Wu Choshen. ganyan lang pala ang kalibre. Magtayo ng coffee shop sa baryo. Saan ba niya nakuha iyan? Wu Yuzhen, naririnig MOBA, Ang kalaman ko, hindi matutumbasan ng isang babaeng probinsyana na puro pagtatanim at pagpapakain ng manok lang ang alam. HMP. Ikaw ang misis ng presidente, di ba? Kaya, ano ang plano ng Gu Group para sa proyektong ito? Zenozia, Mrs. Wu, isa lang siyang janitor na hindi malinaf makisip. Ang suhestiyong magpatayo ng kalsada at pabrika sa baryo, galing sa kanya. Lagi na lang gustong makinabang sa grupo. Nakakaway lang niya sa matandang ginang. At galit na ngayon si Lola. Kung ganito, isang janitor lang. Mas magaling pa sa akin bilang biyenan? Ano kaya ang panlasa ng anak ko? Kung hindi, dahil sa biglang paglitaw nitong tinatawag mong manugang. Kanina pa halos mapalayas ko na itong hindi marunong rumespeto. Pero dahil pinigilan mo, bigyan mo ngayon ng matinong paliwanag ang iyong biyenan. Kung hindi ako masisyahan, AME, matandang bruha. Nangahas ka pang manakot sa akin. ganito po, inay. Ang punto ni Choshen. Mas mainam na mag-ingat sa proyektong ito, kaya ang proposal. Nang babaeng ito ay masangkop. Ano ang sinabi mo? Mga kasama, na-finalize na ang proyektong pampagsasaka. Pero, teka, sinabi ng anak ko, lahat ng desisyon sa kumpanya ay dapat sumunod sa akin. Kahit manugang ako, sumunod ka pa rin sa akin. Lalo na't hindi ka pia naman kasal. Zakiuhing, anong ginagawa mo? Umalis ka diyan. Usapang pamilya ito. Wala kang karapatang makialam. Iginagalang kita bilang nakatatanda, pero hindi ibig sabihin ay pwede kang magwala. Hikaf. Sigenanga. Ginaganito ninyo ang isang matandang tulad ko. Ipapatawag ko si Boss Wu para sa inyo. Anak. Yunga. Oy. Teka muna. Nasaan ang anak ko? Ma'am, wala po dito ang presidente. Nasa ibang bansa po siya. Huwag emaw akong lulukuhin. Nakita ka o siya kanina. Medyo may problema yata sa pag-isip ang matanda. Paano kaya kami magkakasundo? Pero teka, Nakita ka o talaga ang anak ka o kanina. Anak. Mga bisita, magpatuloy po tayo sa handaan. hoy, anong ginagawa mo diyan? Linisin mo na ang mga plato. SA meza. Tagalinis, isa lang ang masasabi ko sa iyo. Huwag mong isipin na tapos na ito dahil na-offend mo si Lola. Ang Wu Group ay kay Boss Wu. Kaya kay Lola rin yon. Umalis ka na ng maayos. Hindi ka na pag-initan ng nobya ng aming Boss Wu. Ano? Ano PA? Magpatuloy ka, pakikinggan ko. Yan Anong psst psst. Sabi ka nga nandito ka. Sabi nila nasa ibang bansa ka raw. Kianer, iba talaga ang lungsod kaysa sa probinsya. Ang luwag at ang kinang ng lahat dito. Tingnan mo ang damit ko, ang lambot. Kianer, kailan ka naging presidente? At bakit ikinasal ka na hindi mo sinabi sa akin? Kung alam ko lang, hindi na ako nagtiis. Kay Wilson sa probinsya. Ay naku, uun ka pala. Samahan mo tak ako. Turuan natin ang asawa mo. Tara. Huwag ka na magsalita. Philippine, huwag mong paulit-ulit na pakitig yang paanggan mo. Yung mga kwento tungkol sa kapitbahay sa barangay, ayoko nang pakinggan.
Hindi kita sinabihan. Bakit ka biglang nandito? Dapat nasa barangay ka. Bakit ka nandito? Nakalimutan Montag, die IBA ikaf yung naging presidente? Pinapunta mo yung assistant mo para sunduin si nanay para mag-enjoy dito. Di ba? Kailan ka o? Ayos lang po ba kayo? Hindi ko rin inaasahan na may ganitong empleyado ang Wu Corporation. Pasensya na po sa nangyari ngayon. Sa ngalan ng kumpanya at ni Ji Wu, humihingi ako ng paumanhin. Sana maintindihan ninyo. At sa palagay ko, maganda yung proposal ninyo. Papakiusapan ko ang AR na. Ilipat kayo sa planning department bilang supervisor. Sayang naman kung tagalinis lang kayo. Sobra naman, yun. Huwag na po. Hindi ako sanay. Siege. Kung kailangan ninyo ng tulong sa hinaharap, pwede kayong lumapit sa akin. Narinig ko nung tumawag si nanay sa'yo. Tinatawag Kong Ji Wu. Hehe. Hindi ikaw yung tinatawag. Ay, nagkamali tong matandang to sa pagkakakilala sa akin. Nagkamali rin yung assistant ni Ji Woo sa pagkakakilala sa kanya. Kaya, sinabi ko, pero hindi ko inakala. Ang bilis ng pakilos nila. Ay, masipag lang talaga. Hey naku. Ayos na. Basta alam Montag na yun. Dito ka, manatili kang tahimik. Huwag mong sasabihin na kilala mo ako. Bakit? Amihan ng empleyado, hindi pa ako nakikita. Di ba sabi ko noong isang araw, pupunta ako sa abroad? Gusto kong makita kung ano ang itsura ng trabaho nila. Kapag wala ang boss sa opisina. Tama. Huwag mong direng ang klaro ka o. Si. Kaya pala ito ang anak ni Zhang Qiuing. Grabe naman ito. Si. Basta alam Montag na. Siege. Oo nga pala, sige asabi ni Guyutzen. Magpapatayo siya ng pabrika sa barangay. Ito, bigyan kita ng listahan. Nandito, mga mura pero magagandang bagay. Kontakin mo na lang sila pagdating ng panahon. Kung tanungin ka kung sino ang hahanapin, sabihin mo lang ang pangalan ko. Sa tamang panahon, ibibigay ko sa iyo ang aking business card. Bahala na, gamitin ko na lang ang matandang tupa sa huling kita. Panahalaga, presena sa asa. Hindi ba talaga ka magtatayo ng pabrika? Si Wuyutsin, wala siyang alam. Huwag kang makinig sa kanya sa mga kwentong barbero niya. Nga pala, pati yung asawa mo, lahat ng bagay sinasabi sa kanya. Hindi man lang pinigilan. Ayos na yan. Gawin mo lang kung ano ang sinasabi ng iba. Halos hindi ka marunong magbasa. Gusto mo kang makisali sa ganitong usapan. Maintindihan mo, Taki Ayan? Sige, naiintindihan na ng nanay. May kakaiba sa dalawang to. Ay, sa wakas tapos na. Drive na. Miss, yung mga regalo sa trunk, Anong regalo? Hindi importante yan. Hintayin muna nating umuwi si Chosheng. Kahit isang segundo, ayaw kong makasama ang nanay niya. Paano nagkagusto ang anak ko sa isang babaeng tulad mo? Walang modo at ang dami pang arte sa pag-ayos. Tita, may kailangan po ba kayo? Ikaw at ang anak ko, nagkasunduan na kayong magpakasal. Pero sasabihin ko sa'yo, yang kasunduang walang matatanda, hindi yan valid. Pagkatapos, sumama kayong dalawa sa probinsya. Maghanda ng handaan, kumuha ng marriage certificate, yan ang tama. Nga pala, pagkatapos ng kasal, magkaanak ka agad ng lalaki. Manatili ka na lang sa bahay para alagaan ang bata. Huwag kang lalabas at nakakahiya. Ay, huwag mo nang banggitin ang matandang yon. Hindi pa ako nakakilala ng taong sobrang bastos at nakakasuka magsalita. Talagang hindi ko maintindihan si Bosheng. Bakit ganun ang pagkakaintindi niya sa imahe ng nanay niya? Anong rina ng negosyo? Malawak ang kaalaman. Es atingin ka o. Nabubulag siya sa pagmamahal ng nanay niya. Hindi pwede. Kailangan kong tawagan si Chosheng. Ipapaliwanag ko ang nangyari ngayon, baka kasi sa susunod. Baligtarin na matanda ang istorya. Yung anak ni Zhang Qiuing. Bakit kailangan pang banggitin ang pangalan ng isang empleyado sa procurement ng kumpanya? Paano niya pinapamahalaan ang kumpanya? Hello, Chosheng. Alam mo ba na may empleyado ka na nagngangalang Wukian? Wu, hinahangaan kita. Ito ay karangalan para sa Wu Group. Tingnan mo, nanay ko ito. Ang ganda. Hindi na ako makapaghintay. Naibahagi sa kanya ang magandang balitang ito. Oh, kung tamang alaala ko, ang asawa mo dati ay tumawag din sa'yo. Mukhang mahal na mahal ka ng pamilya mo. Siyempre, mahal ko rin sila. Gusto ko ang ganitong paraan ninyo.
Inaasahan ko ang ating pagtutulungan sa hinahara. Ito ay isang karangalan para sa akin. Ako rin. Hoy, naririnig mo ba? Yung proyektong ito, napaka-successful ng pag-uusap namin. Alam kong sinadya mong marinig ko to. Ganyan ka na simula noon, hehe. Hoy, naaalala mo ba ang empleyado mo? Na ang pangalan ay Bukian? Bukyan. Naaalala ko. Siya ang bagong sales manager namin pero may problema sa kanyang kakayahan at ugali sa trabaho. May mga katanungan din sa mga proyektong dati niyang hinahawakan. Ako, pinabantayan siya ng assistant ko. Kapag may nakitang problema, tatanggalin ko na siya. Bakit, ma? Anong ginawa niya? Sa ngayon, wala pa naman. Pero may narinig lang ako na nagdulot sa akin ng pagdududa. Si Jay. Ma, pasensya na at pinag-aalala mo pa to. Marami sa mga. Kumusta na yung proyektong pang-agrikultura? Bakit narinig ko kay Shu na determinado kang magtayo ng coffee shop chain sa baryo? Hindi ito ang kinaugalian mo. Noon, nang sabihin sa akin ng mga tao sa kumpanya. Hindi ako naniwala. Pero ngayon, sinabi mismo ni Shu sa akin na magtatayo ka ng coffee shop sa baryo. Ano ba yan, ma? May hindi pagkakaintindihan, mahirap ipaliwanag ngayon. Pag-uusapan natin yan pagbalik mo. Nga pala, ako lang ang tinatanong mo. Hindi mo pa nga tinatanong kung bakit bigla kang nagkaroon ng manugang na babae. Si Shu, nakilala ko siya sa ibang bansa. Ang pagpunta ko rito, bukod sa pag-usap ng proyekto, ang pinakamahalaga ay dalhin siya pabalik ng bansa para makilala mo. Pero biglaan akong may ginawa at saka yung welcome party sa kumpanya. Para sa'yo, kaya pinauwi ko muna siya ng mag-isa. O nga pala, ma, kumusta si Shu? Nagustuhan mo ba siya? Siyempre naman, kahit prangka magsalita, halatang mahusay at madiskarte. Masaya pa nga ako. Bakit mo naman tinatanong yan? Si Shu kasi palagi siyang nag-aalala na baka may ayaw ka sa kanya. Pero masaya ako na nagustuhan mo ang ugali niya. Napakaganda naman nun. Mukhang alam ko na ang sinabi niya sa'yo. Huwag kang mag-alala. Wala akong pakialam sa relasyon ninyong mga bata. May hindi lang pagkakaintindihan, malalaman mo pag-uwi mo. Tao, Ginoong Wu. ipaalam sa lahat, uwi ako pagkatapos ng 2 araw at maghahanda ng pasasalamat na salo-salo. Anyayahan ng mga kilalang negosyante sa buong bansa na dumalo. Siege. Narinig mo na ba? Uwi na si Boss Wu. At maghahanda ng pasasalamat na salo-salo. Dadaluhan ito ng mga kilalang negosyante sa buong bansa. Pasasalamat? Kanino kaya? Sino PABA? Syempre, kay Lola. At narinig ko pa, si Boss Wu, espesyal na kumuha ng pinakamagagaling na stylist at makeup artist para ayusan si Lola sa araw ng salo-salo. Naku, una welcome party, ngayon pasasalamat na salo-salo. Ang zaya-zaya naman niya. Dahil napaka-special ng salusalong ito, espesyal na nagpagawa ang kumpanya ng mga imbitasyon. Tanging may imbitasyon lang ang makakapasok. Aray, Tingnan ninyo kung sino ang dumating. Anong oras na ngayon? baka naman. Galit ka pa dahil pinapaalis ka namin. Ese welcome party ni Lola? Pasensya na sa nangyari noon. Hindi naman talaga namin balak na palisin ka. Pero, Ang baho-baho Montag kasi, parang bazahan. huwag kang magalit. Mamahalin ang mga gamit doon. Kung dahil sa'yo, mawalan ng gana ang mga bisita. Malaking kasalanan yon. Pero kung gusto mong kumain, May paran. pagkatapos ng 2 araw, si Boss Wu, maghahanda ng victory party. Tanungin mo muna si Assistant Wang kung kailangan pa ng tagalinis sa venue. Baka zakali. Makakain ka ng mga tira namin. Tama na yan. Kanina pa natin pinag-usapan ang imbitasyon. Nakalimutan na agad. Akala Montag PA, SA pasasalamat na zalo-zalo ni Boss Wu. Kulang ng isang tagalinis. O akala mo, isang tagalinis, makakakuha ng imbitasyon. Mga bata, magtrabaho kayo ng maayos. Victory party ni Boss Wu yan, hindi inyo. Matanda ka. Narinig ko, uwi ka raw pagkatapos ng 2 araw. Tapos na ang proyekto. Sa pag-uwi ko, may sorpresa ako para sa'yo. Anong sorpresa yan? Sekreto. Sige, susunod ako. Lilinisin ko ang opisina mo sa mga araw na ito. Ma, yung listahan ng mga pabrika ng konstruksyon na binigay ko sa iyo noon. Anong pabrika? Yung listahan ng mga pabrika ng construction materials na binigay ko sa iyo ilang araw na ang nakalipas. Na-contact Montag na PA? Bakit wala pang tumatawag sa akin nitong mga nakaraang araw? Wala ni isang tumawag sa akin.
yung listahan? Hindi ka OPA nakokontak. Bakit hindi pa? Ang tagal na nito ah. Pagkatapos ng ilang araw, si Wu. Kahit simpleng bagay hindi mo magawa ng maayos. Bakit nagmamadali si Kiana? Ilang araf lang naman nantala. Wala kasing oras si nanay. Kiana, sabi ko sa'yo, yung pagkain ng mga empleyado nila, may malalaking alimango. Kain-kain lang ang alam Montag. Para magtrabaho ka dito, hindi para kumain, nanay. Kiana, hindi ba sinabi mo ibibigay mo sa akin yung business card ng presidente? Hindi mo binigay. Paano ko kukontakin kung wala? Sige, alis na ako. Kontakin mo na sila agad. Humiling ka ng mga produkto. Huwag mong ipagpaliban. Tawagan mo na ngayon. Sisi. Kung magsiset ng meeting para sa kontrata, ischedule mo bukas. Salamat sa hirap. Sige, oo. Wiyusen, painumin mo ako. Kia Oshai, hindi ba nitong nakaraang buwan lang? May balita tungkol sa hindi magandang kalidad ng construction materials nila na nagdulot ng pagkamatay. Ayos si Bukian yung mga kumpanyang nakalista. Walang matino. Parang gusto niyang sirain ang kumpanya para sa sariling interes. Sabi kaon ga, painumin Montag ako. Bakit nakatitig ka lang? Anong tinitignan mo? Mga salitang yan, hindi mo naiintindihan yan. Anong alam mo? Hindi importante kung naintindihan ko o hindi, pero payo ko sa'yo. Mas mabuti na huwag kang kumuha sa mga pabrikang ito. Anong alam mo? Sinabi ng anak ko, ito ay maramihan at mura. At saka, ikaw na ang utak mo ay para lang sa mabibigat na trabaho. Mas magaling pa ba ang utak mo kaysa sa anak kong presidente? Matalino ang utak. Ganun ba? Kung ayaw mong mapasok sa bilangguan ang anak mo, mas mabuti na huwag mo nang galawin to. Manghuhula ka PASA anak ka o. Lumabas ka. Layas. Anong klaseng tao to? Hello, Chaosha Group BA Ito? Gusto ng anak ko umorder ng construction materials. Ano? Zino ang anak ka o? Ay, ang anak ko ay si Wuchen Ing Wu's Group. Kailan? bukas daw sabi ng anak ko. Oo, sige. Tara dito. Babalik na si President Wu bukas. Magpakita kayo ng sigla. Hello, Zino po ito? May problema sa proyektong pampagsasaka? Sage, pupunta na ako. Assistant How? Ikaw ang janitor noong araw na iyon. Bakit ka bumababa imbes na magtrabaho ng maayos? Kanina, ako ang tumawag sa inyo. Ano BA Yen, isa kong janitor. Anong problema sa proyekto ang sasabihin mo sa akin? Assistant How, pakinggan mo muna ako. Umupo ka. Matandang ginang. Matandang ginang, ang swerte naman, nakasalubong kita sa may pintuan. Kung ganoon, sabay na tayong pumasok. Hindi ba si Wu Yutzin yon? Tama ba ang nakikita ka o? Siya nga, bakit nandito rin siya? Bakit kayo maraming pakialam? Baka nakinig siya sa sinabi natin noong araw. Dito na nag-janitor, tama, matandang ginang, tayo na. Bakit ka nandito? Wu Yutzin, ano, nakita Montag kami. Kaya sumunod ka, sayang, ito ang pinto para sa mga empleyado ng kumpanyang inimbita. At mga kilalang tao para pumasok sa reception hall. Ang pinto para sa mga janitor, nasa likod. Hindi ito lugar para sa iyo, ay naku. Sinabayan ko pa ng pabango, ngayon. Natabunan ng amoy ng janitor na ito. Okay lang sa amin, pero bakit ka sumunod sa kung sino? Sundan mo pa ang matandang ginang, magandang araw. Malas, sabi ka o sa iyo, Wu Yutzin. Kahit na simpleng manamit ka araw-araw.
Bakit naman ganyan ang suot mo? Yanito ka, naksuot ka pa ng Gyeongjang. May ikaf pa, sabi ka o, nandito ka ba? Para maghanap ng pangalawang pag-ibig. Ay, sino ang nakakaalam? Baka. Sinusubukan lang niyang makapasok sa pasasalamat ni Boss Wu. Inimbita ni Boss Wu ang mga kilalang tao. Makipagkaibigan lang siya sa isa, makakapagpatawa na siya. At nang hindi kilalang anak niya. Nakita mo na, matanda, ang lugar na ito. Hindi dahil nagpalit ka ng damit, makakapasok ka, kailangan mo nito. Meron ka ba, karapat dapat ka ba? Imbitasyon, meron ako. Saan niya nakuha ang imbitasyon? Kakaiba. Pakita ang imbitasyon. Huwag kang magsalita ng ganyan. Ako ang ina ni Boss Wu. Ang pasasalamat na ito ay para sa akin. Hihingan mo pa ako ng imbitasyon. Tama ang matandang ginang. Pasukin na siya. Tuloy po. Zhang Qiuying, sana. Masaya ka pa rin mamaya. Sabi ko sa iyo, Wu Yuzhen, huwag kang matigas ang ulo. Sasabihin ko sa iyo ngayon, hanggang ang anak ko ay si Boss Wu. Masaya at comfortable ang buhay ko kaysa sa iyo, matanda. Sa halip na mainggit sa akin, bakit hindi mo turuan ang? Walang kwentang anak Montag na tularan ang anak ka o? Kung may kakayahan siya, baka bigyan siya ng anak ko. Ng trabahong pang-alalay o tagapaglingkod. Naririnig, Montag? Umalis ka na rito. Hindi lugar para sa katulad mo ang ganitong lugar. Ang mga bagay dito, kahit isa lang ang masira mo. Matatapos ang lahat ng ipon mo sa buong buhay mo. Mababaon ka sa utang. Ikaf. Pulutin mo at basahin kung ano ang nakasulat. Basa. Mahal na ginang Wu Yuzhen. Ang iyong anak na si Wu Chusheng. Ano? Hindi mo alam ang pangalan ng boss mo? O hindi mo kilala ang tatak ng Wu Corporation? Hindi. Hindi ka o alam na Ikaf ang ina ni Boss Wu. Maawa po kayo, patawarin niyo kami sa pagkakamaling ito. Sino po yung pumasok kanina? Tuloy pa. Hoy, nandito na ako. Gaano pa katagal? Sige, papasok na muna ako. Sigurado ka bang nagkaintindihan lang kami ng nanay mo? Kaya niya sinabi sa akin ang mga salitang iyon. Maniniwala ako sa iyo ngayon, pero sana. Hindi kayong mag-ina ang nagtutulungan para lokohin ako. Anong ginagawa mo? Wu Yuzhen, ako ang dapat magtanong sa iyo. Bakit parang multo ka? Sinabi na sa iyo. Hindi ka dapat narito. Anong ginagawa mo rito? Hindi ako dapat narito. Pero narito na ako ngayon. Ha? May mukha ka pang magsabi niyan. Hindi ko alam kung paano ka nakapasok dito. Bumababa ang klase ng buong reception dahil sa iyo. Nahanap din po kayo, ginang. Oras na para mag-ayos. Baka maubusan tayo ng oras. Wu Yuzhen, Babylon kita. Kung sisirain mo ang victory party ng anak ko para sa akin, hindi kita patatawarin. HMP. Saan napunta ang matandang iyon? Hindi pwede. Sinadya kong isuot ang alahas na ito. Paano ko ito tatanggalin? Kung hindi mo mapaganda ang damit, ibig sabihin wala kang kakayahan. Sasayangin lang ng anak ko ang pera sa iyo. Kukuha po ako ng ibang damit para sa inyo, ginang. Ako po ang magmemakyub sa inyo, ginang. Matatagba ang kamay mo? Hindi naman araw-araw may ganitong klaseng handaan. Kung pangit ang makyub mo sa akin, magiging problema ito. Gagawin kong hindi ka na makakapagtrabaho sa industriyang ito habang buhay. Paano naman po, ginang? Dahan-dahan. Zhang Qiuying, bilang magkapitbahay, payuhan kita na ngayon. Hindi na dapat ganyan kakaasti. Wu Yuzhen, bakit ka nandito? Gusto mong takiating makabaho uli? Ang lakas ng loob mong kausapin ako ng ganyan. Baka naman dahil masyado kitang pinagbibigyan nitong nakaraang araw. Kaya nagkakamali ka. Ang pinakamalaking pagkakaiba natin ngayon. Parang langit at lupa. Zhang Qiuying, kanina mo sinabing magkapitbahay tayo. Kaya ngayon, bilang magkapitbahay din, payuhan kita na umalis ka na. Baka kasi mamaya, sa harap ng maraming tao, mapahiya ka. Ha ha ha. Mapahiya? Wu Yuzhen. Sa salusalong ito, ang pinakakahiya-hiya, ang pinakamababa. Ang hindi dapat narito ay ikaw. Ano ba ang akala Montag sa sarili Montag? Lakas pa ng loob mong sumagot sa akin. Aray.
Amoy bulok na zako. Wu Yuzhen. Ano ba yung suot mong basahan? Mga sirang tela? Naksusuot ka PANG kaf. Plastic lang yan. DIBA. Nakakahiya bang isuot sa labas yan? Tingnan mo tong suot ko, yung class. Yung lambot. Yung kinang. Tingnan mo pa tong alahas ko. Baka habang buhay, di mo kayang bilhin o isuot ang mga ganito. Nagkakaroon ka lang ng mga to dahil akala ng iba. Nanay ka ng presidente. Pero anong klase ang anak mo? Mas alam mo yan kaysa sa akin. Talaga bang naniniwala ka na magiging presidente siya ng malaking kumpanyang ito? Ano para? Sa kumpanyang to ngayon, lahat ay magalang sakin. Kahit ang assistant ng anak ko, wala siyang reklamo sa akin. Nakita ka UPAN ga yung business card NG presidente. Nakasulat doon ang pangalan ng anak ko. Anon gayon? Kung hindi anak ko ang presidente, anak mo ba? Huy, yung kanina, yun ba yung bantok na ginang? Sino yung kausap niya? Zinopia, SA kumpanya. Isang tangang tagalinis. Ano pa bang sasabihin? Hay, yung anak naman niya, isang walang kwentang sweet boy. Akala namin kava avazia. Pero mandaraya rin pala. Dibia alata. Muntak pa nakita yung zirang-zirang damit niya, yun siguro. Ang pinakamagandang damit na meron siya. Ano pa bang dahilan kung bakit nagsusuot ng ganon sa ganitong okasyon? Ha ha ha. Dumating na si Wuzong. Congratulations, Wuzong. Talagang henyo sa negosyo, si Wuzong. Sa pagkakakuha ng overseas order na ito, ang grupo ni Wuzong. Malamang mas lalong angat ta. Ano bang sinasabi mo? Tingnan mo kung sino ang nanay ni Wuzong. Siya ang dating rina ng negosyo. Anak ng ganong tao, hindi pwedeng mahina. Maliit na negosyo lang ito. Assistant Wang. Kumusta na ang nanay ko? Buyutsin, ang anak Montag. Sa panaginip na lang magiging presidente. Ano? Hindi mo ba matanggap na mas magaling ang anak ko kaysa sa anak mo? Kumusta na ang nanay ko? Nakayos pa si Lola, malapit na siguro matapos. Malapit na ang oras, pakialalahanin siya. Sakto ngayon, ipapakilala kita sa nanay ko. Huwag kang mag-alala, gusto ka niya. May hindi pagkakaunawaan lang siguro kayo. Zanan ga. Maupo na muna ang lahat. Wukyan, ang tapang mo talaga. Wuyusen, intindihin mong mabuti. Mayaman na ang anak ko ngayon, isang malaking boss. Makakaakyat ako sa entablado kasama niya mamaya. Lahat magpapapabor sa akin, habang ang anak mo, Isang walang kwentang. daga lang SA kanal. Hindi ko alam kung anong mukha ang ihaharap mo para makipagkompetensya sa akin. Ganoon ba? Kung talagang ganoon kayaman ang anak mo, bakit ilang taon nang hindi umuwi para bisitahin ka? Tuwing pista, mag-isa lang kayo sa baryo. Bakit? Abala ba ang malaking boss? Wala bang oras para bisitahin ang ina? Tumahimik ka. Abala ang anak ko sa pagpapayaman. Anong silbi ng madalas na pag-uwi ng anak mo? Mag-ina kayong parehong dukha. So gusto mong sabihin, ilang taon ng boss ang anak mo? Kayan ka lang sinimulang gastusan? O baka naman, kayan lang naging boss ang anak mo kaya abala na? Pero noong hindi pa abala, hindi ka rin binisita. Sinabi kong tumahimik ka. Narinig mo ba ako? Anong ginagawa mo? Lola, magsisimula na ang piging. Maraming salamat sa inyong lahat sa pagdalo. Sa pasasalamat ng Wu Group, Sigish, hindi na kita pakikialaman. Naghihintay sa akin ang anak ko. Umalis ka dyan. maraming salamat sa inyong pagdalo. Sa pasasalamat ng Wu Group, Okay. ang matagumpay na pakikipagtulungan ng Wu Group kay Yi Bulusi ay dahil sa pagsisikap ng bawat miyembro ng Wu Group. Nais kong pasalamatan ang bawat miyembro ng Wu Group at ang suporta ng mga shareholders. Sa buong ito, magkakaroon ng pagtaas ng sahod sa grupo. Parang hangin lang ang pera, okay na yung may maibigay. Ano pa bang pagtaas ang hinahanap?
Bakit mo ba ako sinusundan ng sunod? Alam mo ba ang ginawa sa akin? Magiging katulad mo na ako ng klase. Ngunit sa sandaling ito, ang isa pang taong nais kong pasalamatan. Siya ang pinakamahalaga sa buhay ko. Ang kanyang walang sawang pagmamahal at pangunawa ang naging sandigan ko. Mukhang maganda ang relasyon ni Ji Woo at ng kanyang ina. Siyempre naman, narinig ko na noong nasa biyahe si Jiwoo at nag-alala sa kumpanya, ipinatawag niya ang kanyang ina para mamahala. Nakita na ba ninyo ang ina ni Gi Woo? Yung kanina, yung kinukulit ng isang janitor. Dapat may naalala ka. Ito. Salamat sa kanyang pagod at pagsisikap nitong mga dekada. Nais kong sabihin sa kanya, salamat sa aking ina. Ang kapal naman ng mukha ng janitor na to. Ngayon ang araw ng pasasalamat ni Jiwoo sa kanyang ina. Ano ba ang itsura niya sa pagiging sunod-sunod sa matanda? SA tingin KO, wala nang pag-isa ang buhay niya. Ang aking ina si Enye Wuyuzen. Ano? Ano ang sinasabi mo, Wukyan, nababaliw ka na ba? Hindi si Kianer, hindi ka anak ko, sino ka? Hindi si Kianer, hindi ka anak ko, sino ka, bumaba ka riyan. Ito ang handaan ng anak ko para sa akin. Ano ang ginagawa mo diyan kung hindi ka bababa? Papalisin kita ng anak ko. Ang anak ko ang presidente ng kumpanya. Mga guard, nasaan ang mga guard? Mga guard, halika rito. Hilahin ninyo pababa ang gago na to. Sino ka ba? Si Gi Woo naman yan, hindi ba kilala ang ina ni Gi Woo? Ang sarili niyang anak. Ano? Siya si Gewu. Imposible, kung siya si Gewu, ano ang anak ko? Ang alam ko lang, ang presidente ng Wu Group na nakipagkasundong pakasal sa akin. Iyon ay si Wu Chusheng na nakatayo sa entablado. Yamang sinasabi mong hindi siya ang anak mo. Sino ang nakakaalam kung ano talaga ang anak mo? At ano ka ba talaga? Chusheng, Ma, ano ang nangyayari? Zhang Qiuing, paulit-ulit kitang pinaalalahanan. Isipin mo, may kakayahan ba ang anak mong iyon? Hindi ko alam kung wala kang anumang pagdududa. O dahil sa kasakiman sa yaman at karangalan. Nadala ng pagiging ina ng presidente ay hindi mo kayang harapin ang katotohanan. Ngunit hindi mahalaga ang iniisip mo, sasabihin ko sa iyo ang totoo. Ang anak mong si Wu Qian ay isang department manager lamang sa ilalim ng anak ko. Hindi talaga siya si Presidente Wu. Hindi, impossible. Ang anak ko ay presidente. Ito ang business card ng presidente na ibinigay sa akin ng anak ko. Ang nakasulat dito ay ang pangalan ng anak ko. Ang anak ko ay ang presidente, si Wu Yusen. Ikaw ay isang tagalinis lamang. Huwag mong isipin na magpapanggap ang anak mo bilang presidente. Ang tekstura nito, baka naman. Ang anak mo ay basta nagpa-print lang sa isang maliit na printing shop. Narito ako ay may isang tunay na business card ng presidente. Ito ay ibibigay ko sa iyo para makita mo. Ang isang tunay na business card ng presidente ay hindi magiging ganito karupok ang papel. At ang salitang Wu Group ay ginamitan ko ng gintong foil stamping. Hindi lamang gintong kulay na print. At ako ay kumuha pa ng espesyal na taga-disenyo. Para sa business card na ito ay gumamit ng natatanging pattern. Kung totoo ang sinabi ni Shu, ang paraan ng panloloko ng anak mo ay napakapabaya. Hindi ito totoo. Si Kianer ay hindi magloloko sa akin. Hindi ako naniniwala. Zhang Qiuing, dahil hindi ka pa rin naniniwala. Hayaan mong ang anak mo mismo ang magsabi sa iyo. Sakto, dapat ay narito na siya. Kianer, bakit mo ginawa ito sa anak ko? Tumayo ka. Presidente Wu, si Wu Qian ay inabuso ang kanyang kapangyarihan. Ginamit ang kumpanya para sa sariling interes. Sinasamantala ang pagkamahihiyaji, Zhang Qiuing, na siya ay naging ina mo. Upang makipagkasundo sa maaming mapanlinlang na supplier, nagpalit ng mahinang kalidad na produkto. Ang pagsasamantala para sa personal na pakinabang ay napatunayan na ng investigasyon. Mayroon pa po ba kayong ibang utos? Tanggalin siya, huwag nang muling kunin at tawagan ng pulisya. Gusto kong imbestigahan si Wu Qian. Kung mayroon siyang katulad na gawain noon. Gusto kong panagutan niya ang kanyang kriminal na pananagutan. Siege, Presidente Wu. Kianer, imposible ito. Sabi nila pek lahat. Anong nangyari, Kianer? Kianer, ikaw pala ang presidente. Ano ba talagang nangyari? Sabihin Montag. Ikaw ang presidente. Sabihin Montag. Sabihin mo na, ano ba talagang gusto mong sabihin?
Si Wu Qian ay anak ni Zhang Qiuying. May pakikipagtulungan siya sa ilang mapagsamantalang pabrika. Yung proyektong pang-agrikultura ngayon ay para lang magamit ang kapangyarihan ni Zhang Qiuying ngayon para bumili ng mga dikwalipikadong materyales at kumita sa komisyon. Naimbestigahan ko na tong mga pabrikang to. Lahat may namatay na dahil sa mababang kalidad. Yung mga litratong to, ilan lang yan sa listahang nakuha ko. Dapat, may alam ka rin sa iba sa mga pabrikang to. Siempre. ABA SI Wuchen. Piano Zian Angahas? Bukas ang meeting niya sa isang tagapamahala. Bantayan mo. Kapag andyan na, hulihin mo na lang. Zandali. Sabi mo, anak ni Zhang Qiuying si Wu Qian? Ano ba talagang istorya nito? Si Zhang Qiuying, siya ay... Pagkahuli mo bukas, dalhin mo siya agad sa pasasalamat na handaan. Doon mo malalaman. Wu Qian. Sabihin Montag. Sabihin mong ikaw ang presidente. Ito pan en yo yang impostor na yan. Sabihin Montag. Tama na. Yang matandang, yan, wala kang silbi. Kung hindi dahil sa'yo. Kung hindi ka nagpatumpik-tumpik, nakalayas na ako kasama ang pera. Mahuhuli kaya ako. Ikaw pa ang maingay sa hab ko. Anong tinititigan mo? Kung hindi ka kasi nagpunta dito nang walang paalam. Hindi sila nagkamali ng taong susunduin. Hindi ako magkakaroon ng ganitong masamang ideya. Dahil lang nagkamali sila sa pagkakakilala sa'yo. Paano ako napunta sa ganitong sitwasyon? Kasal anan Montag, 2. Kasal anan kao? Sino PA ang zisihin ka o kundi ikaf? Inawag ang nanay ng presidente. Tinanggap mo. Hindi mo ba tinitimbang sarili mo? Hindi Montag PA naisip. Kung kaya mo bang magpalaki ng anak na presidente. Balakabeng alam sa sarili Montag? Lahat to, dahil sa kasakiman mo. Tama na. Hanggang ngayon, wala pa rin pagbabago. Ikaw pa ang nabintang. Walang konsensya. Tao, dalhin niyo siya. Ibigay sa pulis. Presidente Wu, pakiusap, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Presidente Wu, Kian Bitawan Montag ang anak kao. Bitawan mo siya. So, itong babaeng to, siya pala ang ina ni Presidente Wu, ang tunay na ginang. Yung una, impostor pala. Ibig sabihin, nitong mga nakaraang araw, tumutulong tayo sa isang impostor na inaapi ang tunay na ginang at pinapaglinis at pinapaghatid pa natin siya. Ano ba ang ginawa natin? Isang maliit na gulo lang, huwag ninyo itong isipin. Ipagpatuloy ang pasasalamat. At sa mga araw kong ito sa Wu Group, dahil hindi alam ang tunay kong pagkatao, nakakita ako ng mas maraming detalye na maaaring hindi napapansin ng pamamahala. Mula ngayon, ang pag-ugali ng empleyado ay isasama sa pamantayan ng pagtatasa ng grupo at gagawin ang nararapat na pagbabago sa tauhan. Sana mula ngayon, ang Wu Group ay hindi na magkakaroon ng tinatawag na pagsusuri sa tao o pagtatangkilik sa mataas at pagyurak sa mababa. Tapos na ang lahat. Nanay, kahit hindi ito ang unang pagkikita niyo. Pero sa tingin ko ngayon, ang tunay na unang pagkikita. Hindi ko akalain na kayo pala, tita. Ang ina na palaging binabanggit ni Chosheng. Akala kao kazi. Alam ko na. Noong sinabi mo sa akin noon, na hindi ako gusto ng nanay mo, naisip ko agad na may hindi pagkakaunawaan. Pero hindi ko inakalang ganito kalaki. Sige, wag na nating pag-usapan ang nakaraan. Pero, tita pa rin ang tawag. Nanay, Mabuti. Nanay, ikaw naman ang pagkakamali ng pagkakakilala. Hindi mo man sinabi sa akin. Maliit na bagay lang yon, hindi na kailangan istorbohin ka. At saka, gusto ko ring makita kung ano ang itsura ng mga empleyado mo sa kumpanya. Sakto. Natulungan kitang makilala ang mga tao. pero ayon kay Chushang. Sinabi niyang presidente ka raw, dapat sa ilang araw. Pero naging tagalinis ka. Pareho lang, basta't walang naging problema sa proyekto. Pagdating sa proyekto, noong panahon na yon, muntik na ako magkamali ng akala sa nanay dahil sa matandang yon. Akala ko ang sinasabi ni Chosheng na mahigpit at matalas ang paningin na rina ng negosyo ay isang matandang mahilig magtayo ng coffee shop sa probinsya. At medyo may sira sa ulo. Nanay, sabihin ko sa'yo. Kaya pala tumatawag siya nang tumatawag sa akin noon. Sinasabing huwag ko siyang lokohin. Dahil hindi mo sinabi sa akin ng maayos noon. Sige, huwag ka nang magalit.
Nga pala, nanay. Zhang Qiuying, may paraan ka ba? Araw-araw siyang pumupunta sa kumpanya, ayaw umalis kahit anong sabihin. Ano na ginagawa niya rito? Sino ba nang nakakaalam? Noon pa, gusto na niyang makipagkita sa akin. Matapos kong tanggihan, araw-araw na lang siyang nakaupo sa lounge ng kumpanya. Hindi lang yun. Minsan pumunta siya sa bahay para hanapin si Ginoo. Hindi ko siya pinapasok. Bukas, makikipagkita ako sa kanya. Wuyutsin, masayang masaya ka ba? Di mo ba alam na dati kong sinabi sa iyo, ang anak ko ay isang presidente? Nakakatawa ba sa iyo yon? Zhang Qiuying, maniwala ka man o hindi. Pero hindi ko talaga naisip yon. Ano na gusto mong sabihin? Pabigyan mo ako ng pera ng anak mo. Ano? Si Kianer nga, hindi pa tapos magbayad ng bahay. Kaya pinauwi ka Uzia. Hindi naman pwedeng wala siyang matutuluyan, di ba? Anak ko, wala siyang kinalaman sa iyo. Bakit siya magbibigay ng pera sa iyo? Para magbayad ka ng bahay ni Mukian. Anak mo, presidente ng malaking kumpanya. Anong masama kung bigyan niya ako ng kaunting pera? Kung si Wukian ang may-ari ng kumpanyang ito, hihingi ka ba sa kanya ng ganito? May darating na tao para sa iyo mamaya. Kung gusto mo ng pera, magtrabaho ka ng maayos. Siyempre, ang maibibigay ko lang sa iyo ay ang trabahong dati mong minamaliit, ang pagiging tagalinis. Kung ayaw mo, umuwi ka na lang sa probinsya. Hindi ka rapat-dapat si Wukian sa mga ginagawa mo. Sige, hawakan ang kamay. Babae, hawakan mo ang lalaki. Sige, yan. Tama. Ilagay mo ang kamay mo roon. Ma, Chusheng, kain na tayo. Oh, si Je. Wow! Ang dami naman. Kaya muna tayong Magtagay. Halika,